Sa video po na ito ay magte-technical analysis tayo dito sa daily chart time frame ni Shiba Inu. At ayan, nitong mga nakaraang araw ay gumagalaw po itong si Shiba Inu sa isang descending channel pattern. Yan, isang napakahabang descending channel pattern po yan. Ayan. At matagal po siyang naglalaro sa loob nito. Pero nung umabot po siya dito sa ating major support na nandito po sa 50 digits 511, yan, dito na po siya nag-consolidate. At dito na rin naganap yung inaabangan po natin. Yung inaasahan po nating breakout sa descending channel pattern. Ayan, nagkaroon po tayo ng breakout dito. Yan, napakalinaw at nag-consolidate pa siya nung siya ay makaranas ng breakout dito. At dahil po dyan, umangat na rin siya. Ayan, nagkaroon ng breakout, nagkaroon ng konting retracement dito, tapos dito na po siya umakyat. Pero sa kanyang pag-akyat po dito ay hinarang ng ating major resistance na 50 digits 641 ang pag-angat ni SHIB. At nauntog po siya. Yan, nauntog po siya. Kitang-kita po sa ating candlestick na nabuo noong April 17 dito. Kitang-kita po natin yung struggle na nangyari dito. Ayan. Hindi man lang po gaanong nakalapit yung katawan ng ating candlestick. Ibig pong sabihin malakas ang selling pressure natin dito sa 50 digits 641. Marami pong handang magbenta or mag-take profit dito. Kaya siya po ngayon ay nakakaranas ng pagbagsak. Bumuo po siya kahapon ng isang bearish candlestick at mukhang sinusundan po ito ngayon ng isa na namang bearish candlestick. Kaya dahil po dyan is meron po tayong nabuo rito. Masasabi kong isang simpleng trend support lamang po dito sa ibaba. Ang color coding po natin dito is gamit po tayo ng kulay red para sa mga support at kulay green naman para sa ating mga resistance. Kaya ayan, meron po tayong rejection dito na nabuo. Pangalawang rejection. Kaya nakadalawang rejection po tayo dito. Ibig sabihin is ayan, matibay po ang ating support na ito. Pero kung sakaling aangat po siya or babagsak po siya dito, ayan, possible po na tatalbog po ang presyo ni SHIB dito at muli po niyang babalikan ang major resistance natin dito sa 50 digit 641 para muling subukang basagin ito. Pero kung sakaling nabasag po or bumigay yung ating trend support dito, possible po na baka magpapatuloy po siya sa kanyang pagbagsak. At kung malakas po ang bearish momentum, baka aabot na po tayo dito sa 50 digits 511. Ayan. Pero sa ngayon is base po sa mga indicators natin dito is yung ating Hall Sweet indicator naman po dito is kulay green. Ibig sabihin is maski pa paano ay may bullish momentum po tayo. Kaso ang problema naman po natin dito is yung ating Hall-Sweet indicator. Kulay blue po ito. Ibig sabihin sang-ayon na bullish po ang market ni SHIB kaso lumiliit yung mga sukat nito. Indikasyon po na siya ay makakaranas ng retracement. Ayan, ang retracement. Kaya mukhang mataas po ang posibilidad na sa mga paparating na araw ay baka ititest po niya muli ang ating trend support dito. At dito po natin malalaman kung ito nga ba ay tatalbog. Yan, kung tatalbog siya, is babalikan po niya ang 40 digits 641 na major resistance natin dito. Pero kung sakaling mabasag po ito, ayan, sa tingin ko is babagsak po siya sa mas mababang presyo. Yeah. Ayan, yung nakaabang po na major support natin kung sakaling mabasag ang ating trend support dito ay ang 50 digits 511. Kaya yan po ang kalagayan ni SHIB ngayon. Pero ang kagandahan po rito is kung mababasag po yung major resistance natin dito sa 50 digits 641 is medyo magiging malaya po ang pag-angat
nitong si SHIB. Yan. Yung sunod po nating resistance ay isa lamang pong minor resistance, kaya maaring madaling mabasag lamang ito ni SHIB kung malakas ang kanyang bullish momentum. Yan. Maging yung susunod na ating resistance ay isa na rin pong minor resistance dito sa 40 digits 784. Kaya medyo mataas-taas or malaki ang maaari po niyang akyatin kung sakaling malagpasan natin ang ating major resistance dito sa presyong 40 digits 641. Ayan. Pero sa ngayon, kung wala naman pong momentum, is baka magko-consolidate po tayo dito. Ayan, baka maglalaro lamang po itong si SHIB sa pagitan ng ating major resistance dito at saka trend support. Yan, hanggang sa umabot siya siguro dito sa pinakadulong bahagi kung saan ay maiipit po siya dito at wala na po siyang choice kundi ang mamili kung saan po siya magkakaroon ng breakout. At kung saan po siya nagkaroon ng breakout ay dyan po ang posibilidad na kanyang magiging trend direction or susundan na direksyon. Yan po ang kalagayan ni Shiba Inu sa ngayon. At siya po ay katulad din po ng ibang mga altcoins natin or cryptocurrencies kung saan ay nakikisabay lamang po siya sa galaw, lalong-lalo na kay Bitcoin. Yan, bumabagsak po siya kasi si Bitcoin ay bumabagsak din. Nakakaranas ng pagbagsak na rin itong si Bitcoin. Ayan. Medyo mataas po kasi ang correlation ni SHIB kay Bitcoin. Kaya kung ano yung nakikita natin na presyo dito kay Bitcoin, ay ganun din yung nakikita natin kay Shiba Inu. Ayan, itong si Bitcoin, kitang-kita natin na bumuo na rin po siya ng bullish candlestick kahapon. At nanghihina po yung ating QQE mode indicator, pero yung ating Hustle indicator ay nananatiling malakas pa rin. Kaya sa ganyang sitwasyon is parang magko-consolidate po itong si Bitcoin sa pagitan po ng major resistance natin dito at saka minor support natin dito. Ayan, kaya mukhang yung nagpapagalaw po sa crypto ngayon is yung mga balita. Kaya mas manatili po tayong magbasa ng mga balita or maging updated sa mga balita kasi yan po yung talagang nakaka-impluensya sa crypto market sa ngayon. Kaya balikan po natin itong si Shiba Inu. Ayan. At mas matindi po yung galaw ni SHIB as compared kay Bitcoin. Ganyan po talaga mas volatile ang mga meme coins as compared sa galaw ng mga major cryptocurrencies lalong-lalo na kay Bitcoin. Kaya ayan po muli mga ka-crypto, ang aking technical analysis po dito is mukhang nakasalalay po ang magiging galaw ni SHIB dito sa ating trend support dito sa ibaba. Kaya ito po ang siyang ating babantayan dito. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood.